Bago ngayong gabi, niyanig ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Visayas. Sa bayan ng Daanbantayan sa Cebu, nagiba ang Archdiocese Shrine ng Santa Rosa de Lima. Dahil sa lindol, nagkansela na ng klase bukas sa Lapu-Lapu City para masuri kung may pinsala ang mga paaralan. Ramdam din ang pagyanig sa Haro, Iloilo City gaya sa simbahang ito. Hanggang sa Masbate City, umindayog ang mga chandeliers sa ilang gusali sa lakas ng pagyanig. Naglabasan din ng mga tao sa isang hotel. Ayon sa PHIVOX, magnitude 6.7 ang inisyal na lakas ng unang lindol na ang epicenter ay sa dagat sa silangan ng Bogo City pag-aalas 10 ng gabi. May nakataas ngayong babala ng tsunami dahil sa di pangkaraniwang alon, kaya pinaiwas ang publiko sa tabing dagat sa Leyte, Cebu at Biliran. Nasundan nito ng ilan pang aftershocks na ang pinakamalakas ay magnitude 5.1. Bago ngayong gabi sa patuloy na paghahabol sa mga ari-ariang katas ng mga kinurakot na flood control project, inanunsyo ng Anti-Money Laundering Council ang pag-freeze sa 836 bank accounts, 12 e-wallets, 24 insurance policies, 81 motor vehicles o mga sasakyan, at 12 real estate properties. Saklaw ang mga ito ng ikatlong freeze order na inilabas ng Court of Appeals na ayon sa AMLAC ay pinakamarami mula ng simula ng pagsisiyasat sa mga kinurakot na proyekto. Hindi binanggit kung kanino ang mga yan. Kung isasama ang dalawang naunang asset freeze, halos 3 bilyong piso na raw ang kabuoang mga ari-ariang hindi na pinagagalaw ng AMLAC. Ipatatawag daw ang nagbitiw na congressman na si Zaldico at si dating Speaker Martin Romualdez ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero habang hinahanap pa si Ko, tila may tangka naman daw na maalis ang kanyang air assets sa listahan ng CAAP. Hinala ng DPWH, balak ibenta ang mga ito. May report si Tina Panganiban Perez. Immediate and irrevocable ang resignation ni Zaldico bilang ako Bicol Party List Representative. Tinanggap na yan ni House Speaker Bogie D. Pero kung pagbabatayan ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, hindi pinapayagan ang basta-bastang pagbibitiw ni Ko bilang mambabatas. Nakasaad kasing hindi pwedeng payagan ang sinumang public officer na mag-resign o mag-retire kung siya ay iniimbestigahan o may posibilidad na kasuhan kaugnay sa alinmang paglabag sa probisyon ng naturang batas o ng revised penal code pagdating sa bribery. Hinihingi pa namin ang tugon ng liderato ng Kamara tungkol dito. Sabi naman ng Malacanang, wala mang makapipigil kay Ko na mag-resign bilang mambabatas, hindi niya matatakasan ang posibleng kaso laban sa kanya. Kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan si Ko na iniuugnay sa budget insertions at mga maanomalyang flood control projects. Ang Senate Blue Ribbon Committee na naghihintay raw ng ilang development bago magtakda ng susunod na pagdinig, iimbitahan daw si Ko at si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung hindi sumipot si Ko, ipasasabina siya ng komite. Kung no-show pa rin, i-issuehan siya ng show cause order. At kung babalewalain ito ni Ko, sabi ni Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson, ipako-contempt na siya at sisilbihan ng arrest warrant. Ang imbitasyon naman kay Romualdez, idaraan kay Speaker D bilang pag-alang sa interparliamentary courtesy ng Senado at Kamara. Babala naman ni Senator Bato de la Rosa, baka mag-aya si Ko kay dating Bamban Mayor Alice Guo kung magtatago pa rin siya sa ibang bansa. Arrest order coming from the Senate, not from the court, that compelled her to be delivered back to the Philippines. Hindi pa malinaw ang kinaroroonan ni Ko, pero tila may paggalaw sa kanyang nakakwestyong air assets. Ibinunyag ni DPWH Secretary Vince Dizon na 3 helicopter na mga kumpanyang konektado kay Ko ang tinangkang i-deregister o alisin sa talaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ng mga aircraft sa bansa. Hindi malinaw kung pareho ang mga ito sa mga ipinakita noon ni Dizon na air assets ni Ko. Ginagawa ang pag-deregister
kung nawala, nasira o kung ibebenta at ililipat sa ibang may-ari o ibang bansa ang isang aircraft. Hindi mo maibebenta at hindi maibibigay, mabibigay ng gustong bumili nun kung hindi i-deregister sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-deregister. At may standing order na ang CAAP na lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-deregister. Hiniling ng DPWH sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang air assets at iba pang ari-arian ni Ko. Kahit hindi umuwi si Congressman Zaldico, we will go after all these assets. Sabi nga ng Pangulo, hindi enough na may managot, hindi enough na may makulong, kailangan maibalik ang pera. Panawagan naman ang kasamahan ni Ko sa Ako Bicol Party List na si Congressman Alfredo Garbin Jr. bigyan si Ko ng due process. Ang sabi niya, in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. He's entitled to this presumption of innocence. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May ilang humihirit na isa publiko ang closed-door hearing ng komisyong nag-iimbestiga sa korupsyon sa flood control projects. Kanina, nag-tell-all na umano sa komisyon ang mag-asawang Diskaya at balak pa raw magpangalan ng iba pang dawit. May report si Joseph Moro. Nag-finger heart pa si Sara Diskaya nung Sabado na magsumite siya at ang kanyang asawang si Pacifico Curly Diskaya sa Justice Department ng mga umuni ebidensya sa kanilang mga testimonya sa manumalyang flood control projects. How did it go po, ma'am? Pero ngayong araw, tikom at mailap si Sara Diskaya nung humarap sila mag-asawa sa Independent Commission for Infrastructure. Gaya nung itanong sa kanya kung handa rin ba silang isuko ang mga ari-arian nilang kinumpiska tulad ng mga luxury vehicle. Morning, ma'am. Ma'am, are you also willing to return mga properties like sila Price? Tahimik din siya matapos sumalang ng humigit kumulang 4 na oras sa ICI. Ang abogado ng mga Diskaya ang sumagot kaugnay sa pagsasauli ng mga ari-arian. Wala ho kami isusolim muna kasi na-freeze nga yung account eh. Lahat ng bank accounts nila na-freeze ng AMLA. Real properties? Wala pa kaming idea dyan. Aniya, nag-tell-all umano ang mag-asawa sa closed-door hearing sa ICI. May isinumit na rin silang mga ledger ng umano yung mga ibinayad sa 2 tao na hindi muna nila isinapubliko. Dapat magtugma yung IB contract, number, kung anong araw, anong project yon, sino tumanggap, magkanong porsyento. Ganun yun eh. So, kaya nga tell-all na kami. Wala nang atrasan to. May idadagdag pa raw silang mga pangalan bukod sa mga nabanggit na nila sa Senado at Kamara. Pinababalik ng ICI ang mga Diskaya sa susunod na linggo. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga resource person, as Executive Director nitong si Attorney Brian Hosaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig. Closed door ang ICI proceedings para raw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ang komisyon sa anumang political agenda. May mga information that we have to verify as usual because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa komisyon. Pero may panawagan ngayong isa publiko at gawing transparent ang pagdinig. Si Senator Kiko Pangilinan hinimok ang ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalagaan niya ng transparency sa public accountability. Hindi raw mainam na hindi pinayagan ng ICI ang publiko na makamonitor nito. Hirit ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa paglalantad ng katiwalian, bawal ang tagu-taguan at punto ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya dahil sa kawalan ng transparency kaya hindi masugpo-sugpo ang korupsyon. Napakasimple ng kanilang trabaho. Panikilin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero kung itatago nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Hiningan pa namin ang reaksyon ng ICI sa mga panawagang ito. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nananawagan, abuse of power and greed must come to an end. Panawagan naman ng grupo ng Catholic schools, magdilay ang mga dating estudyante nilang nasasangkot ngayon sa korupsyon. May report si Ian Cruz. Hindi pa humuhupa ang problema ng korupsyon sa bansa.
Kaya sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines, may tagubilin si Pangulong Bongbong Marcos. We must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Anya, mga opisyal daw dapat ang mas nakauunawa sa galit ng taong bayan. Our people are exhausted. They are disappointed. They are angry. Alam naman natin ang mga mali, kaya dapat nating itama. Reforming our government is the only way we have to win back the trust of our people. Maging ang simbahang Katolika, hinimok ang sambayanan na ipanalangin ang pananaig ng katotohanan. Isa ito sa mga hiling ng bagong arsobispo ng Cebu na si Most Reverend Alberto Uy, paraan niya may mapanagot sa korupsyon sa bansa. I am with them in our advocacy against any form of corruption. We really need to pray because right now it's difficult to see who is telling the truth, no? A lot of our people are really, it seems like helpless, no? Because they don't understand who is really telling the truth. So it's really important that we need to pray. Isa na marahil sa mga kasamang nalulunod sa isyu ng katiwalian ang edukasyon ng mga kabataan. Punto nga ng Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP sa pagtitipon ng Catholic Education Leaders. Sana naisip daw nilang mas mapakikinabangan ng mga estudyante ang pondong ibinubulsa ng mga kurakot. Gano'ng karaming eskwelahan ang i-improve mo ang facilities about addressing malnutrition of our school children? Ganyan. Hunger. Di ba? Yung mga pera sana na gamit dyan pero napunta lang sa kamay ng iilang mayayaman. Hindi lang daw public schools ang dehado sa korupsyon, kundi pati mga private schools na hirap na raw dahil sa baba ng enrollment. Sana matulungan kami for the survival of our private schools. Kasi kailangan ng buong bansa yan. So isasabi namin, complementarity and partnership. Kailangan ng buong bansa ang public at saka private schools. Panawagan nila, palawakin ang private school scholarship program para maka-discount sa tuition fee, maging ang elementary students. Dagdagan din daw ang subsidiya para sa sweldo ng private school teachers, lalo't may mga naglilipatan sa mga public school dahil mas malaki ang sweldo. Pagnilayan daw sana ito ng mga sangkot sa katiwalian, lalo't ang iba raw ay produkto ng Catholic schools. Nakakaya naman kayo kung Catholic school graduate kayo tapos nagko-corrupt kayo kasi you're living lives contrary to the very essence of the values that we have taught you in the schools and university. Come home to your schools and university to rekindle the spirit of truth, decency, social justice, and social transformation. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dream ko kasing mag-bubble gang. Nag-aantay lang din ako ng imbitasyon. Ang dating pangarap ni It's Showtime host Vice Ganda, matutupad na. Kumpirmasyon ang ipinadalang bouquet of white roses ni Michael V sa kanya na may mensaheng, "Thank you for guesting. Batang bubble ka na." At ang dressing room ng unkabogable star sa IG story ni Bitoy. 2 years ago, tila na manifest ni Kapuso comedy genius ang possibilities of seeing more of Vice Ganda. Fresh from his solo backpacking sa South America, sinalubong naman si Miguel Tan Felix ng kanyang mga taga-suporta. Lagi naman masaya kasama sila. So ngayon ito, celebration ng birthday ko. Sobrang happy ko. Ibang satisfaction din daw kay Miguel ang makapag-travel mag-isa sa South America para sa gaya niyang adventurous. Nakadalawang wonders of the world ako, yung Machu Picchu pati yung Christ the Redeemer. So very grateful ako sa trip na to. Sparkle star Rita Daniela itiranghal na Best Actress sa Sinag Maynila 2025 Independent Film Festival. Para yan sa pagganap niya bilang guro sa pelikulang Madawag ang Landas Patungong Pag-asa. Itinanghal namang pinakahuwarang personalidad ng taon sa telebisyon sa 2025 Indie Excellence Gawad sa Puso ng Sining, ang Encantadia Chronicles Sangre Star na si Bianca Manalo. Oscar-winning actress Nicole Kidman at country music star Keith Urban napaulat na naghiwalay na
matapos ang 19 years of marriage. Wala pang official confirmation mula sa power couple. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa lindol sa Visayas ngayong gabi. Mag-uulat si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Femari, may balita na ba kung ilan ang biktima ng lindol? Yes, Ato. Magandang hapon. Magandang gabi sa ating lahat, Ato. No? Sa ngayon, di pa natin maitala kung ilan talaga lahat ang biktima ng lindol, lalo na dito sa Cebu City. Ang lindol na nasa alas 9:59 ngayong gabi na may magnitude 6.7. Epicenter nito nasa Bugo at isa sa nakaramdam nito ang Cebu City. Kaya naman, isa sa ating pinuntahan ngayon ang sa labas na bahagi ng Cebu Medical Center kung saan makikita natin ngayon ang lahat ng mga pasyente na nasa labas. Kasama natin ngayon ang mayor sa Cebu City na siyang magbibigay sa atin ng current situation. So, dito ngayon, dito sa Cebu City. Mayor, may mga nagbigay na ba sa atin ng report kung may mga injured o may mga namatay ba, Mayor? Sa nangyari? Okay, first, I am here at CCMC, the Cebu City Medical Center, because nandito yung mga pasyente na mga public pasyente, no? Na nandito. So what we did is yung lahat na pasyente, kasi 8 lahat na pasyente actually dinala namin dito sa baba, sa labas. We are anticipating baka mayroong aftershock. Now, as of the moment, okay, I think we have 2 patients na sa taas, but I think 95% nandito. But so far, okay, we have, I think, about 5 patients na nadala ngayon because one, mayroong natamaan, mayroong nahulog sa taas sa isang building, pagkatapos mga debris. Tapos, well, hindi naman critical. The other one is mayroong mga bata na panic. Because of the panic, medyo yan, parang nahihirapan mahuminga. In fact, dito pa. Now, the other thing, I think, mayroong isang casualty because of pasyente kanina, dumating kaninang morning, tapos because of siguro sa promotion o sa takot, then talagang nagtaas yung pressure niya, and then siguro kanina mayroong emergency but parang wala, hindi nadala. So, now, ngayon I made a declaration na bukas there's no pasok because what we need to do is to check lahat ng mga building, in fact, including ito dito sa hospital and lahat ng mga government buildings, including bridges. Now, the other thing is I'm also asking, kasi maraming high-rise building dito, I'm also asking the owners and the administrators sa lahat ng mga high-rise building. Alam mo, dito sa Central IT District and Cebu Business Park, we have about 250,000 BPOIT persons. So nasa labas sila actually, and then, kaya nga, nag-request ako na i-inspect nila, and then, kung mayroon talagang problema, then we need to stop people going up. Now, then what will happen, Mayor? Dito sa Salapit ngayon, Mayor, sa daan, in the middle of dito sa mga pasyente, at walang cover. That's correct. Now, as of the moment, pinadala ko na yung mga tents dito, and we are putting an emergency shelter somewhere here. In front of the FP7 office. Yes, in front of the PFP office para, of course, kung nag-expect tayo, mayroon ng mga pasyente na dalhin dito. So, from here, I'm going to the areas like the City Hall, yung mga disaster team natin nandiyan, and I requested the police, like for example dito, maraming mga dito. Sabi ko, you need to find ways, kasi halos lahat ng mga upuan, yung tables na nasa loob, dinala na natin. Then, pagkatapos, baka mayroong mga tao na, siyempre, pinasamantalahan yung mga nangyari. In fact, nagula na kunti ha. Problema, talagang problema. Sorry na. Yeah.
Alerto lahat, Mayor. Yes, alerto lahat. Yeah. So, mayroong mga pull over, mayroong ilang station dito sa police. Sabi ko, punta kayo sa area para To ensure that is an order. Yeah. Ang Femery? video, Yes po. Yes, Ato. Oo, Femery, kasi ang kinakatakot natin yung mga aftershocks, ano? Hindi pa natin alam kung ano yung extent ng pinsala ng lindol dito sa lugar na ito. Ano ang payo o ano ang panawagan ni Mayor para sa mga kababayan natin dyan? Sila ba ay kailangan lumikas muna sa kanilang mga tahanan sa ngayong gabi at least para malaman natin kung hindi na magkakaroon ng malakas na aftershock? Payo natin sa ating mga kababayan, especially pag may mga aftershock pa, Mayor. okay, ang sinabi ko lang na kailangan, number Kung naputo lang ating linya ng komunikasyon, ayan po si Femery Dumabok mula po sa GMA Regional TV. Maraming salamat sa inyo dyan at ingat. Sa bagong update ng PHIVOX, magnitude 6.9 na ang lakas ng lindol sa Visayas ngayong gabi.